Magandang araw mga katibo. Narito tayo ngayon sa LTO Activity Center kung saan kasalukuyan ang inuumpisahan ang pamimigay ng fuel subsidy ng DOTR at ng LTFRB. Ayon kay Secretary Banoy Lopez ng Department of Transportation, mahigit kumulang 400 million pesos na ang kanilang na-distribute sa fuel subsidy. Sa kasalukuyan, ang binabahagi nilang fuel subsidy ay para sa mga operator ng modern at classic jeepneys. Ayon kay Secretary Banoy, ang ibabahagi daw na subsidiya para sa modern jeepneys ay nasa 10,000 habang 5,000 naman ang ibabahagi sa mga classic jeepney drivers. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ngayong araw po ay sisimulan na natin ang pagbibigay ng subsidiya sa ating mga operators pagdating po sa ating mga modern at saka traditional jeepneys. Kasama na rin po yan ang mga UV Express operators po natin. Kung maalala nyo po, nung mga 2 weeks ago, nagbigay po ang DSWD, si Secretary Gatchalian, ng cash relief assistance. Pero ang prioridad po natin dito ay mga chuper. Ngayon naman po pagdating sa DOTR, yung sa ating pondong fuel subsidy program, naglaan naman po tayo ng pondo, ang subsidy pagdating naman po sa ating mga operators. Magkano po yung ibibigay natin sa ating mga operators? Ang mga operators po natin, makakatanggap po sila ng 10,000 per unit. So, modernized, no? Ang kasamang bus, ganun din. Ang ating ang traditional jeepney natin, ang matatanggap nila sa 5,000 per unit, no? Ngayon po, mayroong mga drivers din po pagdating sa ating mga UV Express, no, na hindi po nakasama rin sa cash relief assistance. Yan ay bibigyan naman po natin sa ating fuel subsidy program. Kasama din yung mga ibang chuper na hindi nabigyan ng cash relief assistance under DSWD. Magbibigay naman po kami ng same amount, 5,000. So ngayong araw, asahan namin ang madi-disburse namin is more or less around 400 million pesos. Nagsimula po tayo last Tuesday, that's March 24. Kapag matatapos po namin ngayong araw ang payout po natin, ang subsidiya natin in the form of a manager's check at may yung mga iba po magbibigay din ng cash mismo. Ang tinitigdan po natin out of the 2.5 billion na fuel subsidy, makakabawas na po tayo ng 1 billion. At disbursed na po to, ibig sabihin ito na po yung mismong natanggap ng ating mga operators po out super. At ito po yung pinapaalala ng ating Pangulo, may kailangan may sense of urgency on the part of government. Kaya minamadali po natin ang ating pagbibigay ng subsidiya. So nagpapasalamat kami sa LTO at pinahiram nila si Asek Marcos ang kanilang lugar para naman meron tayong magandang pasilidad para at least maibigay natin ang subsidiya. So, this is NCR alone. No? The province, tuloy-tuloy naman po. I'm just as a matter, ongoing na po. As a matter of fact, I'm just giving LTFRB 15, humingi sila ng tawad, 15 working days wherein we can disburse the entire 2.5 billion. So far naman po, in just a matter of 5 days, naka 1 billion na po tayo, isasama nyo ngayon. So mas feeling namin mapapadali namin ang aming subsidiya. Kasi po ang pamamaraan natin dito nationwide, meron tayong through e-wallets, meron tayong manager's check, meron tayo through dun sa fuel subsidy program. So yun talaga yung ginawa naming distribution mechanism upang sa ganun hindi kami makaistorbo, makaantala sa mga drivers natin. Gaano karami yung mga beneficiary natin? Yung 5K, kasi wala sila 5K from DSWD. Yes. So magiging kayo na yung sasagot. Yes. It's for a bus and UV Express, yung mga conductor. Conductor po yan, kukuhanin po natin yan sa DSWD. No, nakiusap po tayo kay Secretary Rex Gatchalian. I just want to explain, no, ang nakalagay kasi po sa amin sa special provision under GAA, ang dalawa po makakatagap lang are the qualified operators and drivers. So limitado po kami kung ano nakasaad for the fuel subsidy program. Unlike kay Secretary Rex Gatchalian na meron siyang leeway, flexibility as long as individual in crisis situation. Muli, ako si Jero Dorpulio, nagbabalita para sa Daily Tribune.